Magandang hapon guys, welcome sa aking channel. Ngayong hapon na ito ipapakita ko sa inyo yung technique na ginagawa ko. Paano ako maglipat o mamili ng mga suhi o punla ng lakatan. Ipapakita ko guys yung puno na puno siya ng suhi. Ito. Hindi ko may papakita guys yung actual na paghukay kasi wala akong kasama ngayon. Nilagnat yung dalawang kasama ko. Kasi naulanan kami kahapon. Halimbawa guys, ito. Halimbawa lang guys, ito kukuhanin natin yung punong itong malaki. Hindi natin maiiwasan na masasama itong mga maliliit. So actually guys, itong ilalim nito, yung pinakapuno niya, mga kasing laki na nitong kamao ko guys, yun ay magandang itanim. Ngayon, huhukayan muna natin ng paikot na malalim, mga isang tangkal. Kapag nakita niya yung mga bilog o yung ugat niya, o yung laman nitong mga suhi, yun guys, pwede na rin banatan dito, pwede na natin hukayan. Ngayon guys, ito yung malalaki, kinuha ko ito yung mga malalaki. Kung mapapansin nyo bakit pinutol ko guys, kasi dito sa pinakababang ito nakadikit yung mga maliliit na suhi. Kasi sayang din naman kung ito lang malaking kuhanin ko tapos yung maliliit na suhi masisira. Based doon sa experience guys, itong nakikita nyo itong maliliit na suhi na ito ng lakatan, ito guys yung kumbaga ito yung mga first class na suhi. Bakit ko nasabing first class? Kasi guys, ito yung mga nakakabit sa pinakailalim ng mother plant, yung mismong laman ng mother plant. So yung mga naglalagay na nagtatanim ng ganito, kung may makikita yung nakasupot, yun guys yung kinukuha nila, itong mga ito. Karaniwan to guys pang export kasi malalaki ang bunga nito karaniwan. Ngayon naman nagtataka kayo siguro bakit ko tinanggal yung ugat. Base sa experience ko guys, noon una kasi nagtanim ako ng lakatan ng suhi, hindi ko tinanggal yung mga ugat. So medyo matagal umusbong yung mga bagong ugat. So nag-experiment ako. Ngayon guys, kaya ko pinuputol yung mga lumang ugat niya para mabilis lumabas yung bagong ugat o yung mga papalit na ugat guys. Para mas mabilis siyang mabuhay, mas mabilis tumubo. Ngayon, nagtatanong naman siguro yung iba, bakit ko tinatanggal yung mga nakadikit na lupa? So based na naman sa experience ko, nagtanim na naman ako ng maraming nakadikit na lupa. So nasira siya guys kasi hindi dumikit yung gamot na ginagamit ko. Para dun sa fungicide, gumagamit ako ng 3 gamot. Ito yung pwede siyang maghalo-halo, wala siyang chemical reaction. Una, Sunrox. Pero wag masyadong marami guys ha. Ito hindi ko na siya maipapakita yung balat. Ito yung granules, yung Furadan. Okay? And then yung pangatlo, wala na akong kuan kasi nilagay ko na dito sa, nihalo ko na sa tubig. So ang tawag doon ay Detain. Lahat ng ito guys, madaming mabili sa market. Itong Sunrox, syempre doon sa grocery. Itong Furadan sa Detain ay mabibili kayo doon sa mga Agri Veterinary Supply. So ngayon guys, bago ko ito itanim, isasawsaw ko lang ito. Sawsaw lang guys ha, hindi babad. Sawsaw lang natin. Halimbawa, pagkasawsaw mo dito, halimbawa lang, tatanim mo na siya agad. Okay? And then, kapag magtanim tayo, halimbawa ito guys, oh. Ang tatabunan mo lang ng lupa hanggang dito lang guys. Ilagpas mo lang na mga ilang millimeter. Mga 5 mm, 10 mm. Basta malagpasan lang yung pinaka laman. Wag nyong tatabunan hanggang dito. Kasi minsan itong mga ito nabubulok. So kapag tinabunan mo na to, hindi na siya makausbong. Okay? Pag halimbawa naman guys,
nagtanim kayo ng lakatan, halimbawa ito mahaba, pagkatapos ng 10 hanggang 14 days at hindi pa ito humaba, ibig sabihin nabulok yung part niyang ito, mula dito hanggang dito nabulok yung loob niya guys, hindi sa labas. So yung pinaka bulaklak ay yung pinaka dahon sa gitna niya, yung patulis, hindi siya makakalabas. So ang ginagawa ko, after ng 10 hanggang 14 days at hindi pa ito lumaki, pinuputol ko guys dito. Dadangkalin mo lang siya, puputulin mo. Kailangan matalim yung gagamitin mong ugat, ay yung itak. Dapat isang tapyas lang guys kasi dapat hindi ito madurog. Kasi mas mamamatay ito pag nadurog. Tapos ang tapyas niya, hindi siya pa straight. Okay, ulitin ko guys ang tapyas nito, hindi siya straight. Slant lang siya guys, pa slant. Halimbawa nito guys, tignan nyo itong mga to. Ito. Oh, mga kwan pa lang ito guys, 3 araw. Ito, kapag hindi ito nagpanibango o lumabas yung susunod dito na dahon, ibig sabihin nahihirapan siyang lumabas. Puputulin ko to guys. Oh, halimbawa nito, kung napapansin nyo, lumabas na siya, lumabas na agad yung kanya. 3 araw pa lang to guys, lumabas na itong pinakagitna, yung patulis. So hindi ko na to kailangang putulin. Nasa 90% chances na siya na mabubuhay. Ito naman guys, nagtatanong siguro mapapaisip yung iba, bakit kanina sinabi ko slant, ito naman hindi naman siya slant. Ito kasi guys, ito yung unang putol ko. So kapag unang putol, hindi kailangang slant, pwede siyang straight. Mas maganda nga straight guys, kasi kapag slant, mabubulok ito hanggang dito, so mas maliliit yung katawan niya. So ito naman, hindi ko na in-slant. So kung mapapansin nyo, lumabas na siya, musbong, mabubuhay na to. Pero kung halimbawang hindi siya musbong, tatapyasin ko siya ng pa-slant ulit. Okay? Kailangan ko kasi mag-replant kasi base sa experience ko kasi guys, itong lakatan, kailangan yung pang-4, pang-5 at hanggang sa 7, 8 pataas na bilang, kailangan tanggalin. Kasi pag hindi mo yung tanggalin, yun yung simula ng pagkasira. Gaya nito, oh guys, mapapansin nyo, ito, kanina nakaraan, 6 ito. Nagtira lang ako ng 3. Kung mapapansin nyo ito, nahukay. Okay? Nakukuha ko ng 2 dito, tapos dito. Ang iniwan ko lang 3. At saka magkakalayo siya. Kung mapapansin nyo, magkakalayo yung distance yung iniwan ko. Kasi para hindi sila mag-agawan ng nutrient ng lupa. Pag na-harvest ito, mga nasa 1 hanggang 2 buwan, lalabas na yung puso nito guys. So, ang susunod naman itong mga ito. Kaya mayroon siyang susunod. Ito naman, pinagkatanggal ko na yung mga suhi niya. Nagtira ako ng 4. So, pwede namang magtira ng 4 as long na hindi sila magkakadikit guys. Yan guys, oh. May mga distance. So, yung nutrient ng lupa plus maglalagay pa ako ng pataba, foliar fertilizer. So, kaya niya.